Oh, so how to book ticket? Paano naman tayo magbo-book ng ticket? Sa booking ticket tayo kasi yung ticket natin isa sa hindi sa isa siya talaga yung pinaka may malaking kitaan. Okay, yung ating booking of tickets. Okay? So sabi nga natin, no, 20% pa lang ng kitaan ng negosyo itong dinidiscuss natin. Okay? Pero ito yung isa may pinakamalaking kitaan na pwede nyo ma-enjoy yung ating booking of ticket. So pag open nyo po ng system ninyo, yan, sa scroll down nyo lang sa baba, makikita nyo po yung travel and tours na side. May domestic at saka international. Click mo yung domestic. Tapos, unang-una sa mga first timer, kung hindi nyo pa to nagagawa, mag-mark up muna kayo sa ticket. Bakit? Baka sobrang excited mo mag-book ng ticket tapos di mo pala nilagyan ng markup, wala kang income. 'Di ba? Markup muna sa ticket, pag-click mo diyan sa markup, diyan ka click mo tong edit na to. So input mo kung magkano yung gusto mong markup sa ticket. So for example, katulad nito, 500 talaga no, sagad talaga yung markup sa ticket 500. So kung round trip po 'yan, that's 1,000 pesos. Eh kung nakabuka ng 10, that's 10,000 pesos na income mo. Oh, diba? Saan ka pa? 10,000 pesos in just ilang. Yung 10 ticket na yan, possible na mabook mo in 10 minutes. Iba, imagine 10 minutes, 10,000 pesos na income sa atin. Napakagandang po, additional kitaan. Di ba? So, proceed ka lang pagkatapos mag-input ng number. Tapos, enter mo lang yung transaction password mo. Pagkatapos ng pag-enter ng transaction password, ayan, click mo na. Ito na yung sasabihin ng system na update na yung markup. So ngayon, kung na-update na ang iyong markup, pwede ka na mag-search ng ticket. So saan mo ito makikita? Balik ka lang doon sa Balik ka lang doon sa yan, dito sa travel and tour sa domestic. Tapos dito, 'di ba, markup yung chinek mo. Ngayon, dito ka naman sa search flight. Okay? So pag nag-search flight ka na, so ito na yung makikita mo pag nag-book ka ng ticket. Select mo lang origin kung saan po nang galing yung pasahero. For example, Cebu to Manila. So, yung origin po niya is Cebu, tapos yung destination is Manila. So, departure, kailan po siya, no? Kailan po siya babiyahe? So, click mo lang po yung departure, tapos ito po yung lalabas niyan. So, departure, either for example, December, kung anong month na gusto ng client. So, dyan po. Tapos, seat date mo lang, click mo lang tong seat date. All airlines, click mo lang po yung all airlines para lahat po ng available flight that day na sinearch mo makikita po. Mula po sa pinakamurang ticket hanggang sa pinakamahal na ticket. Yan. So, click mo lang tapos itong sa na to, sa cabin class naman, mo lang. Tapos search flight ka. Pag nag-search flight ka, dito sa passengers guys ito may mga nakano din dito sa passenger side na to. Senior citizen, pag nag-book ka po ng senior citizen, dapat separate po siya. Huwag nyo pong isama sa regular passenger ang isang senior citizen na pasahero. Separate po siya, huwag nyo pong isama ha. Kasi yung senior po kasi magkakaroon po sila ng discount pag nag-book tayo ng senior citizen sa ating system. Tapos, pag mayroon naman kayong binook na bata, di po yan pwedeng i-book na walang kasamang adult. Okay? Kung may ibubook kayo na bata, dapat kasama po yung adult sa ating system pag i-book sa ating system yan. Okay? So, yan yung mga kailangan dapat nyo pong tandaan regarding po sa ating ticketing. Okay? Pag sa search flight ka na, makikita mo na dyan lahat ng mga available flights mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal na ticket. So, ito mga some general information ha. Screenshot nyo na lang para magkaroon kayo ng copy nito sa mga some of the general information sa ticketing. Okay? So, yan po yung mga kailangan. Promo tickets are strictly non-refundable, unreroutable. Okay? So, yung mga promo tickets ay yung mga murang ticket lang. Hindi po siya pwedeng i-refund. Okay? Airline flight cancellation due to bad weather or calamity. Allowed sa cancellation siya. O, kung ang passenger namatay. Okay? Schedule kung may mga medical cases. Okay? Charge for the admin fee or GPS fee is non-refundable. Okay? Yan po yung mga kailangan nating i-remind. No? Tapos, ito pa next na kailangan nating ito. Yung mga sa Philippine Airlines, the following details below is not allowed for tickets issue under PAL. Name, changes. Kung may dalawang, for example, kaya napaka-importante pag nag-book kayo ng ticket, hingin nyo yung ID ng client para kayo mismo makita nyo ang tamang spelling ng kanilang mga pangalan. Kasi for example, yung pangalan niya, mayroong 2 letters na nagkamali, kailangan talaga yan ipunta doon sa outlet ng Philippine Airlines para i-correction. Kasi si Philippine Airlines naghihingi ng bayad sa bawat correction ng mali ng letters ng pangalan. Okay? Mas better na double check nyo yung pangalan, spelling ng ng mga client niyo para
di kayo maka-encounter ng mga ganitong issue. Okay? So next naman ito, pag may mga pangalan katulad nito, no, John Michael, mayroon siyang dash or hyphen or with space. Okay? So tanggalin mo po yung niya, yung dash na. Okay? John Michael na walang dash. Tapos yung mga pangalan na may inye, okay, for example, Muanya, di ba? Britannia. So yung enye niya, N lang yung i-type nyo. Okay? Kung Muanya, Muana. Muana yung i-type nyo sa system natin. Tapos, for example, ito, Hisuan. Tanggalin mo yung dash, Hisuan lang. Without space. Okay? Hisuan. Yan. Tapos, Maria Lilibet, tanggalin mo yung tuldok ng Maria. Malilibet lang. Okay? Yun yung mga dapat yung tandaan sa ating pag-input ng mga pangalan ng mga client.